Sa mga nagtatanong kung paano ko daw ginawa yung naipakita ko dati na bawang tapos apple cider. Okay. Actually, marami ang health benefits nito, kabayan, sa totoo lang. Iisahin natin mamaya. So, paano mo na gawin yan? Siyempre, balatan mo muna yung bawang. At ito ang wag na wag yung gagawin, lalo na yung mga nabibili dyan sa merkado na yung nabalatan ng bawang. Kadalasan ang ginagawa ng karamihan na nagsasabi sa akin, hinuhugasan nila yung bawang. Please, huwag nyong hugasan. Okay? Mas maganda na kayo mismo ang magbalat ng kagaya ng ganito. Ayan o. Yung balat pa niyan, pwede nyo pang magamit yan. Gawing tsaa. Okay? So, may lagayan ako dito. Yan yung naubos na. Napakasimple lang, kabayan. Ayan. Ilagay mo lang dyan sa lagayan. Itong buong bawang, kabayan, merong tinatawag itong compound na alin. Okay? Yung hindi pa siya na-crush, buo pa siya. Ngayon, kapag kinain mo, chinu, o kaya kinrush mo na dyan, sa component nito na alinase, nako-convert yan into allicin. Yan yung sobrang naaamoy mo kapag ito, di ba? Pinitpit mo ng ganyan, yun yung amoy na amoy. Yan yung sulfur-containing compound nitong bawang. Ang bawang, kabayan, at wala ng iba, ang may pinakamataas na alinase. At marami po yung health benefits. Maganda po ito sa mga matataas ang blood sugar. Maganda ito sa mga mabababang immune system. Pinapataas niya, kabayan. At okay, kung kayo po may kasama sa bahay na mataas ang blood pressure. Bakit maganda ito at highly recommended itong bawang sa matataas ang blood pressure? Dahil nga sa sulfur compound na nandito sa garlic, kabayan, na kung tawagin ay allicin, ito ay nakakatulong para mapababa ang blood pressure. Paano niya ginagawa yan? Alinase is being converted, nako-convert yan sa allicin. Well-known ito, kabayan, sa mga published studies na yung allicin ay merong kapasidad na malimit yung production ng angiotensin II. Ang angiotensin II, kabayan, isa itong hormones na nagbibigay sa pagpapataas ng blood pressure. Kasi yan ang nagko-constrict sa mga blood vessel para kumipot yung mga blood vessel. At yung kung may problema sa pag-relax, ang ginagawa ng allicin, nire-relax niya. Kumbaga, nililimitahan ng allicin ang kanyang pag-contract, ang paninikip. Kung lumuluwag ang ating mga blood vessel, maganda ang daloy ng dugo. Kaya kung kayo merong matataas na blood pressure, incorporate nyo ito sa inyong mga kinakain. Maganda din ito, kabayan, kung gusto mong ma-improve yung mataas mong cholesterol. At base sa mga maraming pag-aaral, kabayan, maganda ito sa atin no may edad na para maiwasan natin yung pagkakaroon ng Alzheimer's o kaya yung dementia, yung makakalimutin. May nabasa po akong pag-aaral na ginawa sa China, kabayan. Kasi in China ang pinakamaraming produksyon o gumagawa ng ganito. Okay? Garlic in apple cider. Sa pag-aaral nila, kinumpara yung tao na kumakain ng ganito everyday as compared sa bihira sa isang buwan. Kumbaga, sa isang buwan, 4 na beses lang kakain ng ganito as compared kung everyday kakakain. At napatunayan na dun, yung longevity ng buhay ay mas maganda o mas mahaba sa laging kumakain ng ganito. O, may studies yan. Nakakatulong din ito, kabayan, kung gusto mong mag-detox ng heavy metals. Base naman dun sa nasabi ko na blood pressure, kabayan, alam nyo sobrang taas ng kanyang na itutulong, okay, sa may mga matataas ng blood pressure. 16 to 40% reduction ang pagkakaroon ng cardiovascular disease. Ang taas niyan, kabayan. Maiwasan yung pagkakaroon ng clogging, plaque, kung nasa loob yung nagkakaroon ng deposits, okay, ng cholesterol deposits sa ating mga ugat, ito, malaki ang naitutulong nito, kabayan. At naitala din sa mga madaming pag-aaral, kabayan, meta-analysis review, sinabi doon na ito ay antibiotic, okay, antibacterial siya.
antiviral, antifungal, antiparasitic. Kaya maganda at marami po ang health benefits ng bawang. Kaya nga po hindi po nawawala sa akin yan. May konti pa naman ako pero gusto ko nang gumawa ulit ng panibago. Kung kayo po ay gumagawa ng ganito, huwag nyo pong itatapon kasi merong nagme-message, "Sir, yung ginawa ko pong bawang na binabad ko sa suka, nagkulay green. Itinapong ko, bakit ganun?" Kabayan, normal reaction lang po yan. Dahil itong bawang, meron nga siyang allinase na enzyme, hindi po ba? Kapag yan, nilagyan mo ng acid, ang nandyan sa may suka is acetic acid, nagkakaroon ng normal reaction po yan. Kaya pagkababad nyo ng 2 to 3 days, makikita nyo po ang kanyang pagka bluish green o kaya yung green, emerald green. Yun ang mga masasarap kainin, kabayan. Huwag nyo pong itatapon yan, ha? Parang ganito lang yan, oh. Alam nyo kung kayo sanay sa mga pag-ano ng herbal, walang-wala lang ito, kabayan. Ha? As compared dun sa iba kong ginagawa na talagang sobrang pait ng mga ginagawa kong iba. Mabilis lang ito maubos. Okay. So, ayan. Kuha ka ng apple cider. Yung iba ang nilalagay honey. Wala pong problema yung kabayan. Alam nyo, natutuwa ako kapag nagbabasa ako ng comment na pinipicturean yung kanilang ginawa. Yung napapanood nila sa akin. Tuwang-tuwa ako sa ganyan talaga, sa totoo lang. Oo, yung kumbaga nakaka-proud ba na kahit papano ay yung mga ganyang kababayan natin, alam ko kung bakit nila ginagawa yan dahil gusto din nilang maging aware sa kanilang kalusugan. At yan po ang napaka-the best, kabayan, awareness para sa ating kalusugan. Wala naman po akong ibang hangarin dito sa mga ipinapakita ko sa inyo, kundi sa kabutihan ng nakakarami, sa kabutihan ng ating kalusugan. Kasi ako po mismo na nagbibigay ng impormasyon sa inyo, ginagawa ko din yung sinasabi ko sa inyo. Okay? So ayan, meron na naman tayong panibagong garlic apple cider. So kabayan, alam nyo, masarap talaga ito. Kung hindi nyo kaya ng buo, okay, pwede nyo i-incorporate, isabay nyo sa pagkain. Doon sa nagtitake ng gamot ng blood thinner, meron kasing properties ang garlic, kabayan, na pampalabnaw ng dugo. Kaya nga kapag kayo sa mataas ang blood pressure, mabilis dumaloy ang mga dugo dahil isa din na properties nito, pinapalabnaw niya ang dugo. So kung kayo nagtitake ng gamot sa pampalabnaw, okay, huwag nyo pong ititake muna ito yung ganito, ha? Tanong nyo muna sa mga doktor nyo. Okay? Pero kung ikaw hyperacidity, tansyahin mo. Huwag mo namang biglain. Kasi ako nito, lalo na kapag yung prito ang kinakain ko, kabayan, ay nakakapito, nakakawalo ako nito. Depende sa ulam na aking kinakain. Pero hindi ito nawawala araw-araw sa aking, kabayan. Okay? So isang awareness lang po ito, nasa inyo po kung gusto nyong gawin, ha? Wala namang ibang gagawa sa ikakaganda ng iyong kalusugan, kabayan, kundi ikaw lang. Kung may sakit ka, ikaw lang din ang gagamot niyan. Ang mga magigiting natin mga doktor, sila lang po ang taga-guide, taga-bigay ng program at taga-monitor po sa inyo. Pero ang mismong gagamot, kayo po mismo na pasyente. Okay? God bless everyone. Bye-bye.